Lolo naman, ang weird mo. Pero isusuot ko na lang kasi mukhang bagay naman sa daliri ko. Tumatawa niyang sabi. Siya mismong nagsukat nito sa palasing-singan niya. Para yung sinadyang isukat na kasyang-kasya sa kanya. Hindi siya naniniwala sa pamahiin. Pero kinikilabutan pa rin siya buhat sa sinabi ng matanda. Weird na nagsalita itong muli. Kung hindi man si Carlos ang makakasama mo sa harap ng altar, pwede na akong mamatay. Stop that weird things, Lolo. Hindi ka na nakakatuwa. Mag-impake ka na, apo. Pinakiusapan ko si Carlos na siya nang maghatid sa'yo sa airport bukas. Kumunot ang noo ni Pamela. No way! Maagap niyang tutol. Umatras ang dalaga at biglang nag-back out. Hindi naman iyon pinansin ng matanda at hinayaang umalis si Pamela. Nilaro-laro nito ang mga daliri. May naiisip siyang magandang bagay na tsak niyang magiging simula ng magandang ugnayan ni na Pamela at Carlos. Saka bahagyang ngumiti. Minabuti ni Pamela na pumasok sa silid niya kahit hindi pa natatapos ang okasyon. Mas lalo lamang niyang pinahihirapan ang sarili na panoorin ang magkapareha. Napakatanga niya para hindi maisip na wala ng pag-asa para sa damdamin niya para sa binata. Kaya kahit na hindi man niya ito naisikatuparan, kailangan na niyang hanapin ngayon ang sarili. Nagmamadali siyang lumabas ng silid ng matanda at walang lingon-likod na tinahak ang siksikan ng mga tao sa bulwagan nang biglang may malaking kamay na humila sa kanya. At sa pilitang kinaladkad siya patungo sa likod bahay. Ni hindi niya nagawang tumutol o sumigaw dahil natitiyak niya si Carlos ang may hila sa kanya. Napakislot at napangiwi siya sa hapding dulot ng kukong bumaon sa kanyang braso. Marahas niyang hinila ang humahapding braso, pero napakahigpit ng pagkakakapit ng kamay ng binata. Ano ba? Nasasaktan ako! Mag-usap tayo. Malakas na hiyaw nito. Magpapahinga na ako. Hindi ka magpapahinga hanggat hindi mo ako kinakausap. Ano bang problema mo, Carlos? Hindi halos maipintang itsura ng binata dahil sa pagdilim ng mukha nito. Nilingon siya nito at huminto. Ikaw! Nasasaktan ako! Pilit niya pa rin hinihila ang braso mula kay Carlos. Lumuluwang ang kamay ng binata pero hindi siya nito binibitiwan. Bakit ako? Kung tungkol sa nagawa ko. Anong pinagsasabi mo kay Hilda na may nangyari sa atin? Gusto mo ba talaga kaming magkasira para maibaling ko sa iyong pagtingin ko? Putol nito sa sasabihin sana niya. Parang tinusok ng 1,000 karayom ang puso ni Pamela. Wala nang mas masakit pa sa mga sinabi nito. Sinungaling siya. Depensa niya. At wala akong balak na sirain ang relasyon niyo. Tuluyan ang dumaloy ang kanyang mga luha. Gusto niyang sisihin si Carlos, si Hilda. Pero sino ba talagang dapat niyang sisihin sa nangyayari ngayon? Sarili niya. Napaka-careless kasi niya sa nararamdaman niya, kaya sila humantong sa ganito. Nagkamali ako ng pagkakakilala sa'yo. Mahahalata sa tono nitong labis na galit. Natsak niyang siya ang dahilan. Wala akong sinabi. Kaya kung ayaw mo naman na maniwala, wala na akong magagawa. Let me go, Carlos. Nabitiwan siya ni Carlos sa pagkakataong yon. I'm not lying. Pero sino ba naman ako para paniwalaan mo? Emosyonal niyang wika saka mabilis na pumihit patalikod at lumayo habang wala pa ring tigil ang pagdaloy ng mga luha. Wala siyang pakialam sa mga taong nakakasaksi ng kanyang paghikbi. Ang mahalaga ngayon ay ang makaalis siya sa lugar na yon na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao at sa lalaking nagmamay-ari ng puso niya na tuluyan siyang pinatay. Napapikit si Pamela ng unti-unti na ang paglipad pataas ng eroplano. Buo na ang kanyang pasya na sa Mindanao muna pansamantalang maninirahan upang makalayo na rin kay Carlos at tuturuan niya ang pusong makalimutan na rin ito ng lubusan. Bukod sa kagustuhan ng kanyang lolo Anselmo ay minabuti na rin niyang mapag-isa at tumira ng tahimik. Bahagya niyang inihilig ang ulo at magbaka sakaling maidlip. Napapagod na rin ang utak niya sa pag-iisip ng maraming bagay. Kalaki pang kanyang kabiguan sa pag-ibig na para sa iba at para sa taong mahal niya ay bawal. 3 oras ang biyahe mula Maynila patungong Davao at dahil gusto niyang mabilis na makarating doon ay pinili niyang sumakay ng eroplano. Ilang minuto lamang siyang naidlip nang bahagya siyang nauntog sa headboard. Pakiramdam niya'y lumilindol ang paligid. Napaigik siya ng madaganan ng katabi. Mamamatay na yata tayo. Nanginginig ang tonong wika ng katabi. Kasabay ng mahinang usal ng dasal. Nilinga niya ang ibang pasahero. Hindi naman umaalis ang mga ito sa kani-kanilang cabin. Anong nangyayari? Nababahala niyang tanong sa katabi.
Attention, this is Captain Morgan speaking. We are now facing a fierce wind, so please remain your seats and fasten your seatbelts. Nawalan siya bigla ng kamalayan. Ganoon na ba siya kamalas at maaga siyang mamamatay? Umusal siya ng dasal nang hindi inaasahan ay napalakas ang pagkakauntog muli ng kanyang ulo na naging dahilan upang mawala siya sa ulirat. Sa pilitan ng paggalaw niya ng mga paa, ngunit para yung mga bato na kaibigat at nahihirapan na rin siyang kumilos. Mainit na bagay ang lumapat muli sa kanyang balat, kaya marahan siyang dumilat. Umiikot ang kanyang paningin, kaya muli siyang pumikit. Gising na ba siya? Boses ng matandang babae ang una niyang naulinigan. Nanatili siyang nakapikit. Nagsalita ang isang batang babae. Oho, nana. Magpakulo ka pa dun muli ng dahon ng bayabas. Marahang bumangon si Pamela mula sa pagkakahiga at sinubukang isandalan likuran sa dingding. Isang may edad na babae ang dumungaw sa likod ng tabing ng maliit na pinto. Kasunod niyon ang isang dalagita na bitbit ang isang mangkok. Seryosong nakatitig sa kanyang may edad na babae. Nakangiti naman ang dalagitang mabagal ang kilos na lumapit sa kanya. Mabuti naman at nagising ka na. Humigop ka muna nito at kahapon ka pa walang kain. Inabot nito kay Pamela ang mangkok na alanganin namang tinanggap ng dalaga. Sige na, huwag kang mahiya. Ani ng dalagita na nagpresentang dalhan siya ng sabaw ng nilagang manok na hinaluan ng kalamunggay. Nasaan ako? Anong lugar to? Nagkatinginan ng dalawa. Wala ka bang naaalala? Ani ang muli ng dalagita. Napahawak siya sa kumikirot na binti. Ang huli kong naaalala ay nakasalubong ng kinalululanan naming eroplanong malakas na hangin na may kasamang ulan. Nag-crash ho ang sinasakyan namin. Siniko ng may edad na ginang ang dalagita at may kung anong ibinulong ito na hindi niya maintindihang dialekto. Tinatanong ni Nana kung kasama mo ba ang lalaking unang nakita ni Tata sa rumaragasang talon. Wala kasi siyang maalala sa nangyari sa kanya. Napakunot ang kanyang noo. Wala siyang kasamang lalaki. O baka malamang ay isa lang din sa mga pasahero. Kakaibang kabang bumalot sa kanya. Tumango siya ng marahan. Kung bakit ay hindi niya alam. Maaari ko ba siyang makita? Tumango lamang din ang ginang. Kaya mo bang pumanaog sa ibaba? Kaya ko po, wika niya. Sinubukan niyang tumayo hanggang sa unti-unti siyang humakbang. Hindi niya pa rin maintindihan ang sarili. Meron sa kalooban niyang tila nakaramdam ng pananabik. Gayong hindi naman niya nakikita ang kung sino man ang lalaking yon. Inalalayan siya ng dalagita at inabot ang patpat ng kahoy upang gawin niyang tungkod. Nasaan nga pala ako? Naririto ka sa Punta Isla. Nakangiting turan nito. Punta Isla? Curious niyang tanong dahil sa unang pagkakataon ay ngayon lamang niya narinig ang ganoong pangalan ng lugar. Bahagi ng Timog Cotabato. Sagot nito saka sila huminto sa labas ng kubo. Hayun siya oh. Turo nito sa nakatalikod na lalaki na nakaupo sa ilalim ng puno ng sampalok. Hindi siya maaaring magkamali sa nakikita. Pero nagtataka siya kung paano yun nangyari. Carlos? Mahina at kabadong usal niya nang tuluyang makalapit sa lalaki. Gustong matuwa ni Pamela pero hindi niya rin maiwasan ng mabahala. Kung paano at bakit naroroon si Carlos ay siya niyang unang aalamin. Pero paano niya yun gagawin kung totoong wala itong maalala? Kinakabahang nilinga ni Pamela si Nene. Kilala mo ba siya? Tanong ng dalagita. Tinakpan ni Pamela ng isang daliri niya ang bibig nito at sinenyas ang huwag itong magsalita. Oo, pabulong niyang mabilis na tugon dito sa kabinalingan si Carlos. Pinakalma niya muna ang kumakabog na dibdib bago lumapit sa binata. Hindi niya mapigil ang naglalarong emosyon sa puso niya. Naroroon ang takot at kalituhan. Hinaplos niya ng marahan ang ulo nitong may benda. Pagkatapos ay ang mukha nito. Hindi niya maiwasang hindi mag-alala sa nakikitang katamlayan ng binata. Pinasigla niya ang boses nang magsalita siya. Ikaw nga! Exaggerated niyang wika. Halos 2 araw lamang ang nakalipas nang huli silang nagkasagutan nito. At ni sa hinagap ay hindi niya inaasahan na magkikita sila sa iisang estrangherong lugar. Sa hindi inaasahang pagkakataon at pangyayari. Kumunot ang noo ng binata at iniiwas ang ulo. Do I know you? Sarkastikong tanong nito na nakataas ngayon ng isang kilay. Napalunok kaagad si Pamela. Kung ganoon ay tama ang sinabi ng dalagita kani-kanina lamang na wala itong naaalala. Nagkaroon ba ito ng amnesia? Oh well,
Isn't it possible sa lagay nito ngayon? Marami siyang nais na itanong dito, pero hindi niya kailangan yon i-prioritize sa ngayon. Natutup niyang nakaawang na bibig at hindi agad nakapagsalita. Ilang minuto pa bago siya nakaisip ng sasabihin. I'm Pamela, hindi mo ba ako maalala? Lalo siyang naging emosyonal nang mataman lamang itong nakatitig sa kanya pagkatapos ay umiling. Ako ang asawa mo. Nalilito na rin niyang wika, trying to convince him. Malaking kasinungalingan ang kanyang huling sinabi, pero wala siyang balak bawiin pa yon. Hindi ito sumagot. Dumako ang tingin nito sa malawak na lawa na nakapaligid sa maliit na kubong nakatirik sa kalagitnaan niyon. Nakatanaw ito sa malayo. Pasensya ka na. Pero wala akong maalala. Hindi kita maalala. Tumingin ito sa gawin ni Pamela. Nakarehistro sa mga mata nito ang labis na depresyon at pagod at ang pangamba sa paligid. Kumpirmado ngayon ni Pamela na may amnesia si Carlos. Mabilis siyang tumayo mula sa pagkakayukod at tumabi sa kinauupuan nitong bench na yari sa kawayan. Kinapa niyang bawat bahagi ng katawan nito, partikular sa ulo kung saan ito nagkasugat, na dahilan ng pagkawala ng alaala nito. Matapos niyang masuri ang buong katawan ng binata na bukod sa ulo nito ay nagtamo rin ito ng mga galos sa kanyang braso, ay maliwanag na nabuo ang konklusyon sa isipan niya. Magkasama sila sa plane crash at natitiyak niya yon. Pero nag-iwan pa rin ang konklusyon na yon ng isang katanungan. Bakit sila magkasama sa iisang aircraft patungong Davao? Umiiling siya nang sumingit sa isip niya si Lolo Anselmo. Yumukod siyang muli at ipinatong ang dalawang kamay sa hita ng nakaupong binata na nasa direksyon pa rin ng tubig ang tingin. Maingat ang pagpihit ni Pamela sa ulo nito upang iharap ito sa kanya. Namumukod tangi ang mga mata ni Carlos na laging nangungusap at ang mga titig nitong tila siya matutunaw. Mayumi niya itong nginitian saka hinawi ang iilang hibla ng buhok sa noo ng binata. Kukunin niyang pagkakataon ng kalagayan nito sa iisang kadahilanan. Layunin niyang ipadama kay Carlos ang kanyang pag-ibig dito, na hindi nito hinayaang ipadama niya noong nasa tamang lagay pa ang alaala nito. Maigi po siguro dalhin natin siya sa bayan at masuri ang kalagayan niya. At magamot ng mga doktor ang sugat sa ulo ng asawa mo. Suhestyon ng nakamasid na dalagita. Noon lamang naalala ni Pamela na may kasama pala sila. Maaga pang kanyang pagtanggi. Hindi na muna sa ngayon, nene. Kailangan niya ng pahinga. Ngayon siya nabuhayan ng malaking pag-asa. Iisipin pa lamang niyang magiging arrangement nila ng binata na magkasama sa araw-araw at magkatabi sa iisang papag gabi-gabi ay tila napunan ng kanyang matinding damdamin dito na hindi kayang suklian ng binata noong nasa tunay pa itong huwisyo. Tumayo siya at dinala sa tiyan ng ulo ni Carlos, saka ito dinampian ng halik. Doon niya hindi napigilan ang pagpatak ng isang luha ng labis na kaligayahan. May hihilingin lang po sana ako. Malumanay na sabi ni Pamela sa mag-anak ni Tata Leo at Nana Mila habang nasa harap sila ng pawid na mesa sa unang gabi nilang paghaharap sa hapunan. Ang may edad na lalaking sumalo ng usapan. Tungkol saan? Napangiti si Pamela. Mabuti na lamang po at tuwid kayong magtagalog. Dahil kung hindi ay baka magkakaroon tayo bigla ng sign language. Natatawa niyang wika. Malutong na ring tumawa ang may edad na lalaki, gayon din ang ibang miyembro ng pamilya. Nakatulong na kasi ng malaki ang pag-unlad ng lugar na to, maging ang teknolohiya na umabot na rito. Pahayag ni Tata Leo. At saka adik sa panonood ng TV Patrol yang si Tata, kaya doon na rin natuto. Segunda ng isang batang lalaki na sa tansya niya ay nasa 9 na taong gulang. 3 anak ng mag-asawang Tiboli, na pawang malalaki at nagsisipasok na rin sa paaralan. Kayo po, Nana Mila, saan kayo natutong magtagalog? Pagbibirong tanong ni Pamela, tila napahiya ang matanda at napatingin sa katabing anak na dalagita. Nagtaas ng kilay ang huli at hinugot mula sa kinauupuan ng isang manipis at maliit na libro. Kumunot ang noon ni Pamela, pero nakahuma rin kaagad. Sabay-sabay silang nagkatawanan ng mahinuha na isang pocketbook ang inilabas ng anak. Nakapag-aral naman si Nana, pero hanggang elementarya lang. Tumatangong eksplanasyon ni Nene. Bumalik sa seryosong usapan si Pamela, na sinang-ayunan naman ng mag-asawa. Salamat po sa pagpayag niyo na dumito muna kami ng asawa ko. Panimula niya na bigla pang pumikig ang kung anong bagay sa kanyang lalamunan nang banggitin ng salitang asawa.
Pagkatapos ay sinulya pa ng katabing binata na tahimik lamang sa kinauupuan. Wala kang dapat na ipag-alala. Sagot ni Tata Leo. Kasama na ang seguridad sa sinabi nito. At sana rin po, tila nag-aalangan pa siya sa gustong sabihin, pero naisip niyang nandoon na siya. Ang kailangan niyang gawin ay panindigan ng pagsisinungaling at pagpapanggap niyang yon. Nagsalita si Nana Mila. Magsabi ka lang. Gusto ko sana na huwag nang makarating sa buong tribo ang presensya namin. Ayoko kasi na bumalik kami sa Maynila dahil ang totoo, tutol ang mga magulang ko sa pagpapakasal namin ng asawa ko. Baka kapag nalaman nilang nasa Mindanao kami, ay bawiin nila sa akin si Carlos. Garalgal ang boses na pahayag niya. Hindi dahil sa resulta ng pagsisinungaling niya sa pamilya na yon, kundi sa maaaring kahihinatnan niya kung dumating ang araw na bumalik ang alaala ni Carlos. Hindi siya natalo sa mga sinabi at napasang-ayon niya mag-asawa sa mga kondisyon niya. Punto na rin yon upang hindi matuloy ang pagpapakasal ni Carlos sa nobya nitong si Hilda, na sa katunayan ay gusto niyang ipagdiwang. Ang sabi mo, mag-asawa tayo. May pagtataka sa tinig ni Carlos. Mula sa pagkakahilig ni Pamela sa balikat ng binata ay sandali siyang umayos ng upo. Oo, proud na sagot niya. Napapansin ko lang kung bakit wala akong suot na wedding ring. Nagugulumihanan itong tanong kasabay ng pag-angat ng daliri. Nagpapasalamat siya kay Lolo Anselmo sa ibinigay nitong wedding ring noong huling gabi niya sa bila. Kinapa niya ang suot na kwintas. Sinadya niyang ilagay doon ang kaparis na singsing. Siguro nga ay nataon talaga ang mga pangyayari o nakatadhana. Hinubad niya ito at kinuha mula doon ang pares ng suot niyang wedding ring. Imbes na isuot mo to kahapon, ay mas pinili mong ilagay sa kwintas ko. Ang sabi mo kasi sa akin, kahit hindi mo pa suot ang bagay na maglalarawan sa'yo na hindi na malaya, ay wala kang ibang mamahalin maliban sa akin. Marahas siyang napalunok buhat sa mga salitang kusang lumabas sa mga labi niya. Kinuha niya ang kamay ni Carlos. Eto na, isuot mo uli. Hindi naman kita minamadali na maalala ko. Masaya akong buhay ka at kasama ko ngayon. Emosyonal niyang wika na wala nang halong kasinungalingan. Hinaplos nito ang kanyang muka na tanging lampara lamang ang nagbibigay sinag sa mainit na silid na kinaroroonan nila. Ang bawat init na nagmumula sa palad ni Carlos ay nagdudulot sa kanya ng bolta-boltaheng kuryente na nanunuot sa kanyang kaugatan. Kay hirap takasan at kay hirap pigilan. Gumapang ang palad nito sa kanyang batok. Pagkatapos ay tinanggal nito ang tali sa nakapusod niyang buhok at tinayaang nakalugay ang lampas balikat niyang maitim at tuwid na buhok. Kabado si Pamela nang haplusin muli ni Carlos ang kanyang makinis na pisngi. It's strange that I don't remember you. Yet my heart tell me something else. Something important. Anas nito na marahan siyang hinapit palapit. I feel that I've touched this before. Mahina nitong bulong na lumapit ang mukha sa kanya. He's going to kiss her. Napapikit siya nang lumapat ang labi ni Carlos. At siya na minsan na rin itong natikman ay buong pusong tinugon yon. Banayad ang halik na yon. Hanggang sa bumaba ang labi ng binata sa kanyang leeg. Nalulunod si Pamela. Animoy wala ng bukas sa tamis at ligayang nadarama niya ng mga sandaling yon. Kakaiba kumpara sa pinagsaluhan nilang halik noon. Ang ngayon ay puno ng hindi niya mawaring damdamin. Isa-isa nitong hinubad ang kanyang damit. Hanggang sa lumantad ditong berhen niyang katawan. Umangat ang mukha ni Carlos at muling inangkin ang nakaawang na labi ng dalaga. I want you. Naalerto ang kanyang utak mula sa pagkamanhid nito. Wala siyang balak pigilan ng binata at itama ang mali, kaya siya nagpaubaya. Panahon na ba para isuko niyang sarili dito? Napuno ng pangambang kanyang dibdib at dahil sa labis na pagmamahal kay Carlos, ay hindi niya ito kayang biguin. Lalo pat nakikita niya sa mga mata nito ang labis na pagnanasa sa kanya. Wala sa plano niyang umayaw o maghintay sa tamang pagkakataon. Dahil ngayon ang tamang sandali para maramdaman niya na isa siyang ganap at kumpletong babae.